Leopoldo N. Batawi, lingkod ng bayan, halal na kinatawan sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Pangasinan. Session resumed. Majority The Leader. gentleman from the 2nd District of Pangasinan is recognized. My name is Leopoldo N. Batawil. I am proud to be a member of this 15th Congress of the House of Representatives of the Republic of the Philippines. On the recent social weather stations, the survey, the House got highest approval rating of 33%. This is a much-needed pat at the back, coming from our people who have installed us in our present positions. As a neophyte in Congress, this all-time high satisfaction rating has given me renewed vigor in exploring the vacant possibilities and in leaving no stone unturned in our common quest for a better life for our people. There's no better time than now to bring this matter on the floor, inasmuch as we are celebrating the Children's Month. Provide for compensation for the children of civilian victims of crossfire. Would you believe that if we address this problem, the Communist Party of this country and its armed elements will be appeased? Deep thinker, I still believe that with our best efforts, all together, at all levels of the political hierarchy, from the president to the governors, to the mayors, to the barangay officials, and all of us in the legislative body and all other government functionaries, if we will get our acts together, we might see the end of the matter. Para patunayan at ipadama ang katuparan ng kanyang mga pangako, ginamit niya ang kanyang buong panahon sa pagsisilbi sa kanyang mga kababayang Pangasinense, lalo't higit sa mga kapuspalad sa mga ito. Sa kabuuang 285 kinatawan sa Kongreso, isa si Congressman Batawil sa mahigit lamang 30 kinatawan na nabigyan ng pagkilala dahil sa pagkakaroon ng perfect attendance o hindi pagliban sa trabaho. Patunay lamang ng kanyang kasipagan sa tuloy-tuloy na pagganap sa kanyang mga responsibilidad. Puspusan niyang ginamit ang kanyang mga tungkulin bilang miyembro ng 12 komite sa Kamara. Ang good government and public accountability, peace, reconciliation and unity, public order and safety, national defense and security, youth and sports development, appropriations, dangerous drugs, national cultural minorities, overseas workers affairs, public information, human security at foreign affairs. Nakapagbigay na siya ng 13 privilege speeches o mga talumpating tumatalakay sa mga isyong may kinalaman sa mga usaping panlokal at pangnasyonal. Nakapag-sponsor ng 8 panukalang batas at 28 House resolutions, maliban pa sa co-sponsorship ng 77 panukalang batas at 38 House resolutions. Sa kanyang distrito, naging abala siya sa pagkonsulta sa kanyang mga nasasakupan, lalo na sa mga nakatira sa malalayo at liblib na barangay. Madalas din siyang mag-inspeksyon sa mga proyektong pinondohan ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF, national government at iba pang ahensya para sa kanyang distrito. Ito'y upang tiyakin na naisa sa katuparan ang mga proyekto kaayon ng itinakdang programa sa paggawa at masusing nasusubaybayan ng benepisyaryong komunidad, pati na rin ang media at civil society. Ilan sa mga proyektong natapos ni Congressman Batawil sa kanyang distrito ay ang mga sumusunod. Pampublikong paggawa at proyektong pang-infrastruktura. Noon, talagang hirap yung mga concerns namin, lalo yung mga estudyante na pumapasok ng school, na po ka nababasa yung mga panlab at ang pagtagulan. Pero ngayon, talagang yung very convenient. Isa pa, yung mga ng mga transportasyon dito pag pumapasok, hindi na nalulubak. Tulad ng farm-to-market roads at mga kalsadang pambarangay na nagkakahalaga ng kabuuang 20.7 million pesos.
Mga tulay kasama na ang mga hanging bridge na nagkakahalaga ng 4.2 million pesos. Multipurpose buildings na may kabuuang halaga na 56.325 million pesos. School buildings o eskwelahang may kabuuang halaga na 8.525 million pesos at pagpapagawa o kay pagkukumpuni ng mga silid-aralan na may kabuuang gastos na 1.5 million pesos. Dahil sa mga natapos na proyektong kalsada at tulay na ihahatid na ng mabilis ng mga magsasaka at mangingisda ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan, kaya naman nagbunga ito ng ibayong pagsigla sa kalakalan at ekonomiya ng mga nabiyayaang komunidad. Ang mga naisakatuparang proyektong eskwelahan at silid-aralan naman ay nakapagbibigay ng kaaya-ayang kondisyon para sa epektibong pagtuturo ng mga guro at mabilis na pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa larangan ng technical skills development o suporta sa edukasyon at paghubog ng teknikal na kasanayan, nakapag-sponsor si Congressman Batawil ng 424 na scholar para sa iba't ibang kurso tulad ng BS Education, Business Management, HRM, AB English, Industrial Technology, BS Agriculture, Practical Livelihood Training at iba pa sa pagkikipagtulungan na rin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng CHED, Department of Agriculture at TESDA. Maliban dito, mayroon pang 669 na mga TESDA scholar ang nakatakdang mabiyayaan. Maraming salamat po, Congressman Batawil, dahil ako po yung isa sa napili niyo mag-scholar niyo. At binigyan niyo po ako ng pagkakataon para may pagpatuloy po yung karera ko sa buhay kasi gustong-gusto ko pong sa college. Sa Health, Fitness and Insurance Program naman ay nakapaglaan si Congressman Batawil ng halagang 2 milyong pondo para sa 1,731 benepisyaryo ng PhilHealth, 3.5 million para sa regional and provincial hospitals, at 1.5 million para sa National Kidney Institute, Philippine Heart Center at Philippine General Hospital bilang tulong panlustos sa mga medikal na pangangailangan ng mga maralitang pasyente. Gayun din, 2 modernong ambulansya ang natanggap ng buong distrito mula sa PCSO dahil sa inisyatibo ni Congressman Batawil. Ito po ay malaking tulong sa aming bayan upang magamit namin sa mga dadalhin naming pasyente sa ospital. Gaya po ng aming bayan, ito po ay isang maliit lamang at ito po ay malaking tulong sa aming mga kababayan. Ito pong ambulansya na aming nahingi through the initiative of Congressman Batawil, we will assure na ito po ay gagamitin lamang sa kapakanan ng aming mga kababayan at hindi po personal na magagamit. Sa programang pang-agrikultura at pangkabuhayan o livelihood ay nakapag-sponsor si Congressman Batawil ng sari-saring pagsasanay sa organic farming, vermiculture at high-value crops production. Kasabay nito ang pamamahagi ng livelihood kits, shredding machines at shallow tube wells sa iba't ibang bayan at barangay sa kanyang distrito. Sa larangan ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasang pampubliko, tiniyak ni Congressman Batawil na makapaglalaan ng sapat na pondo para sa pagtatayo at pagsasaayos ng police at fire stations upang maging mas epektibo ang pagganap sa tungkulin ng mga otoridad sa distrito. Sa ngayon ay mayroon nang naitayong tig-3 palapag na gusali para sa police stations ng Basista, Aguilar at Bugalyon. Ipinaayos na rin ang mga gusali ng police station sa Labrador at Urbistondo. Nabigyan na rin ng bagong fire truck ang Lingayen Fire Station habang tinatapos na ang Binmali Fire Station. Sa pagtaas ng kakayahan o capability building, skills training and development ay sinuportahan ni Congressman Batawil ang ipinatutupad ng DILG na orientation seminars para sa lahat ng mga barangay official sa loob man o sa labas ng probinsya ito isagawa. Nag-sponsor din siya ng mga lakbay-aral para sa mga barangay, SK at piling kabataan
Unang-una sa kapulungan ng Kongreso sa Batasan, Quezon City. Sumunod ang exposure trip sa Urban Organic Farming of Quezon City, sa Philippine Military Academy at iba't ibang model farms at natatanging mga lugar upang pagyamanin ang kaalaman sa pamumuno at mahusay na pamamahala ng mga naglalakbay aral. Sa pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran ay personal na tinahak ni Congressman Batawil ang kabundukan ng mga Tarem, Aguilar, Bugalyon at Labrador upang tiyaking matitigil na ang iligal na pagtutroso, pagkakaingin at pag-uuling at makagawa ng paraan para mapanatili ang ilang natitira pang gubat at mapangalagaan ang watershed at buhay ilang dito. Ito yung Sambales side. Galing kami doon sa Dasol at lumusot kami dito sa binoldoser na kalsada, papasok ito ng mga Tarem. No, itong makikita nyo ay isang parte ng bundok na talagang virgin forest pa. Kaya lang, may mga nagkakaingin, may mga naglalaging dito. Kaya sayang yung lugar na ito. Marami pa tayong pwedeng i-preserve na kabundukan dito at saka mga kakahuyan. At kinakailangan nga lang ay government intervention, local government unit, ng ating DNR, ng ating mga iba-ibang ahensya, kasama na rin ang mga NGOs kung kinakailangan na maagapan natin yung pag-preserve nitong mga kabundukan na ito. Kasabay nito'y nanawagan siya sa lahat ng ahensyang responsable upang mahigpit at buong katapatang maipatupad ang mga batas sa pangangalaga ng kagubatan. Pag-ibayuhin ang pagtatanim ng mga puno sa pamamagitan ng pagtatayo ng nursery at seedling banks sa bawat bayan, pagsasaayos ng forest rangers, pagsasagawa ng information drive at turuan ng pamayanan ng alternatibong pagkakakitaan. Sa tourism and sports ay isinama ni Congressman Batawil sa kanyang prioridad ang pagkongkreto sa mga kalsadang patungo sa Mandeluwag Hot Spring sa bayan ng mga Tarem at iba pang panturistang pasyalan, kasama na ang plano ng Baywalk Road sa baybayin ng Lingayen Gulf upang mas madaling puntahan ang mga pangunahing puok panturismo dito sa ating lalawigan. Bilang miyembro ng Committee on Youth and Sports Development, marami siyang inisponsor na palaro, mga liga ng basketball, siklista laban sa droga, beach volleyball ng panahon ng Pistay Dayat, chess tournaments, at bangka race. Aktibo rin siya sa mga gawaing pang-sports. Siya ang tagapayo ng Pangasinan Joggers Club at lumalahok sa Walk and Jog for the Young and Old, Takbo para kay Kristo, at iba pang aktibidad na umaayon sa programa ni Governor Espino na naglalayong gawin ang mahal nating probinsya ng Pangasinan na pinakamainam na lugar para manirahan, magtrabaho, makapamuhunan at makapagtaguyod ng pamilya. Mga minamahal kong kababayan, ang lahat ng ito'y panimula pa lamang. Wika nga sa Ingles, the best is yet to come. Bilang inyong lingkod ng bayan, marami pa tayong pwede at nararapat na gawin para paunlarin ang ating distrito at probinsya. Pangarap ko na sana'y marating natin ang isang antas ng kaunlaran kung saan bawat isa sa atin ay makadama ng kaginhawaan, kasaganaan at mataas na kalidad ng pamumuhay. Bilang inyong lingkod, handa akong ialay ang aking sarili, buong lakas at panahon para sa katuparan ng pangarap na ito. Naniniwala po ako, higit sa lahat, na tutulungan at pangangalagaan tayo ng Diyos upang makamit natin ang ating mga tunguhin. Siya po'y nakamasid at kung kaayon ng kanyang layunin ay lagi siyang umaalalay, tulad na lamang ng kanyang ginawang pagliligtas sa amin ng aking anak na si Angela nang kami ay sinamang palad na maaksidente. Dahil sa aming naranasan, naisip kong
Tunay na may plano siya para sa bawat isa sa atin. Kaya naman, itinuturing kong isang bigay ng Diyos na pribilehyo na ako'y mabuhay at kayo'y akin pang mapaglingkuran. Patuloy nawa tayong gabayan ng may kapangyarihang Diyos. To where you